Okay. Good day po mga Katupa Airguns. Ngayon po, i-demo ko po sa inyo ang aming Tupa adjustable regulator. So marami na po lumalabas ng mga adjustable regulator. Pero halos lahat, kailangan tanggalin mo yung tangke, tanggalin mo yung hangin para makapag-adjust at makapag-adjust ng output pressure. Okay? So sa ating pong regulator, ito ay bagay na bagay para sa mga mahilig magtono ng kanilang sariling PCP. So, madali yung i-adjust, madali yung paikot-ikutin, kung gusto na hindi kayo hirap sa kabit tanggal ng tangke. So, para mas madaling maintindihan, demo ko na lang. So, ganito po yan. So, simulan natin. Una, itong baril na to, tingnan natin sa output pressure. So, nakaset siya sa baligtad na lang po ang tingin nyo, no? So, 1,296 PSI ang output pressure nito. So, mag-demo rin na rin tayo kung ano magiging velocity niya. So, at 1,296, tingnan natin ang output. Okay, so testing lang natin yung sa malapit. Using 18 grains. Okay. So, 18 grains per shot. 900. So, 932 FPS. 932. Okay, so 1,200 yan. So, kung gusto natin pababaan, dito tayo sa kabila, nandito sa kabila yung ano. Ito lang po, so ikutin natin dito, mag-set screw. Teka, hindi pa makita. Yan. So, ito yung output pressure. So, isagad natin sa minimum. Ayan, naka-minimum na. Sa ngayon, ito ang minimum. So, tingnan mo ulit dito yung pressure. So, pagka in-adjust nyo pong pababa, kailangan iputok nyo muna minsan para mawala yung pressure na nasa may parang plenum niya. So, dalawahin na natin. So, ang output pressure niya ngayon is 61. Pumuputok pa siya. 61. Yan, 1,203. Yan ang minimum nitong setting natin. So, 1,203 output pressure. Ano ang kanyang velocity? So, 906. So, bumaba siya dahil binaba natin yung output pressure. Ngayon, kung gusto naman natin patasan, balik po ulit tayo dito. Sorry. Gawin natin, ilang kanina? Gawin natin 1,4. Pero, so, paikot-ikot, tingnan mo na dyan. Dito ka na ulit sa kabila, makikita naman. Sorry, nasa kabila yung adjustin eh. So, tingnan natin dito. Makikita nyo habang iniikot ko. So, patatasin natin. 1, 2, 1,284. 1, 3. So, hinihigpitan ko dito sa kabila to. So, makikita nyo, subukan muna natin sa 1,350 output pressure. Tingnan natin kung ano magiging velocity kung talagang tumataas. So, sa 1,350, 947 na. So, tinaas lang natin. So, ngayon, patasin ko pa ulit. Okay? So, ngayon, lagay natin sa 1,516. Yan. Sumobra na. So, ang output pressure natin ngayon ay 1,6. Oh, namatay. So, 1,608. At 1,608, 87. 987. Ito ilan ba kanina? 947. So, ngayon, 987 na at 1,608 output pressure. Ulitin natin. 900. So, 978.
So, napakadaling i-adjust ang pressure. Hindi mo kailangang magtanggal ng hangin, ikabit, magsuksok. Sa pag-ikot lang dito, lalo sa mga hilig magtono, napakasimple. So, ganyan po ang ating adjustable regulator. Ito lang po. So, ang ano lang niyan, ang loob niyan, ganito po ang loob. So, pinalitan na po namin ng German disc. So, German disc po yan. So, ito, pagka ganitong setup, minimum nito is 1,500 PSI ang output. Kung gusto natin mas mababa, dahil sobrang lakas para sa atin ng 1,500, magtatanggal lang po tayo ng isang disc, magiging mga 1,200 siguro to ang output. Kung gusto naman natin ng mas mataas na hindi kagad dina-adjust, maglagay lang po tayo ng isang shim dito sa gitna na 0.2 mm. Ang magiging minimum nun is 1,750 PSI. So ngayon, pagka nag-leak dito sa regulator, ang culprit lang o ang may kasalanan lagi ay itong o-ring na to o ito. Silang dalawa lang ang nagkukos ng leak. Yung dalawang o-ring na yan. Okay? So yan lang po ang papalitan. Buong-buo na naman yung inyong regulator. And then yung clip na tinatawag naman clip, dito po yan. Pag ito ay nasira, yung nasa loob na yan. Itong parang goma dito sa loob. So, ganyan lang po siya. Simpleng-simple. Pero German regulator na siya, German disc na siya. So, pasok lang. Ito yung ina-adjust natin para makita nyo. Ito. Yan, sa loob. So, either paikot, paikpit, pagpaikpit, pagpataas ng pressure. Pagpaluwag naman is pahina ng pressure. So, meron po siyang dalawang gauge. Dalawang gauge niya para makita ito ang tank pressure, ito ang output pressure. Dito po, pinakita ko, dito ko tinitingnan yung output pressure dahil mas precise dahil digital siya. Yung mga 10 PSI na pressure, hindi nyo na mapapansin dito sa ganitong klaseng gauge. Hindi nyo makikita kayo. Yung pagtaas ng konti-konti kanina, hindi nyo mapapansin kung ganito ang gamit yung gauge. Okay? So ito po, itong regulator na to, originally ay designed by Mr. Macmac Arceo. Macmac Arceo ng MX, yung gumagawa ng mga receiver. Okay? So nakita nyo yung ating receiver. At output of 1,200 PSI, pumapalo siya ng 900 PSI. Designed also by Mr. Macmac Arceo. Okay? So mga interesado po ng regulator, contact nyo lang po ako, Dodi Dino, Baguio City. Next video ko na lang po ay itong performance naman ng ating Diana 12 grooves barrel. Okay? Maraming salamat.